Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Ang eroplano ay patuloy pa din sa kanyang paglipad upang hanapin si Seyaong at para bigyan ng babala. Agad na sinimulan ng mga grupo ng Aegis ang pagpapaputok ng mga artillery. Ilang kilometro ang layo, hawak ni Seyaong ang kanyang espada at sumugod patungo kay Maruchi nang walang anumang armas, ngunit ginagamit lamang ang kanyang mga paa upang direktang harapin ang kanyang matalas na talim. Sa sandaling iyon inilagay ni Seyaong ang kanyang lakas sa espada, kaya napapakagat na lang si Maruchi sa kanyang mga ngipin dahil naramdaman niya kung gaano kalakas ang atake ni Seyaong. Pagkatapos niyang tamaan ng espada, siya ay lumipad patungo sa bintana ng mga gusali na naging sanhi ng malakas na pagsabog. Makikita si Maruchi sa loob ng opisina na pinipilit ang kanyang sarili na bumangon. Pagkatapos bigla niyang naramdaman na biglang nabitak ang semento na kanyang hinawakan. Kaya agad niyang napagtanto kung ano yun. Ngunit bago pa siya makagawa ng aksyon, tinamaan ang kanyang likod ng matalim na espada ni Seyaong. Habang siya ay papalayo biglang lumabas si Seyaong mula sa ilalim ng nakataas ang kanyang kamay habang nakahawak sa espada. Ngunit bigla siyang huminto nang makitang papalabas si Seyaong sa butas. Pagkatapos ay ginamit ang lugar na iyon bilang momentum, bumalik kaagad siya kay Seyaong at inikot ang kanyang mga paa upang maglunsad ng malakas na sipa. Pagkatapos ay solido itong tumama sa mukha ni Seyaong. Sa lakas ng sipa ay napaangat ang ulo ni Seyaong at halos mabasag ang mga salamin dahil sa lakas ng impact. Habang nakaangat ang ulo ni Seyaong ay tinitigan niya ito ng masama, habang si Maruchi ay masayang nakatingin sa kanya nang makita ang kanyang reaksyon. Na para bang iniinis pa siya nito lalo. At pagkatapos nagpatuloy ang kanilang labanan sa loob ng gusali, na nagdulot ng malalakas na pagsabog at pagkabutas ng mga salamin ng gusali. Maya-maya ay nagpakawala si Seyaong ng isang slash attack, kung saan nahati ang gusali na kanilang pinaglalabanan. Pagkatapos makikita ang mga napakabilis na galaw na papaalis sa gusali, makikita si Maruchi na napapangiti habang hinahabol si Seyaong. Pagkatapos ay hinarang ni Seyaong ang kanyang espada para depensahan ang sarili. Na para bang itinutulak siya nito gamit ang kanyang braso. Pareho nilang ginamit ang kanilang lakas, dahil sa lakas ng banggaan ng dalawa ay nagresulta ng kanilang pagtalbog palayo. Ginamit nila ang kanilang malalakas na paa para huminto. Pagkatapos parehong nakatayo sa gitna ng lungsod kung saan pareho silang nagkatinginan. Pagkatapos makikita sa likod ni Maruchi ang kanyang sugat, na para bang merong tumutunog sa loob at makikita ang ilang wear sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos makikita ang kanyang balat na unti-unting nagkokonekta sa kanilang sarili. Pagkatapos ay sa isang iglap ang buong hiwa ay parang tinahi lang. Parehong nakatitig sa isa't isa ng may seryosong ekspresyon. Pagkatapos tumingin si Maruchi sa itaas, parang may napansin siya sa itaas na parang may kakaiba. Kaya sinabihan niya si Seyaong na mukhang maantala ang laban nilang dalawa. Bakit hindi tayo magpahinga sandali? Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, ay agad siyang sinugod ni Seyaong. Nagulat siya at halos mahati ang kanang bahagi ng kanyang mukha, ngunit sa kabutihang palad ay nakaiwas siya sa oras. Ang atake na iyon ay parang binuhos ang lahat ng lakas ni Seyaong. Nang tumama ang dulo ng espada sa lupa, nahati ang ibabaw ng kalsada at lumbas ang hugis ng isang higanteng puno. Ang hindi pagtama sa target ay ikinagalit ni Seyaong at nagalit si Maruchi. At sinabing hindi ka pa rin ba titigil? Habang sila ay lumalaban sa ibaba ay biglang may dumating na helicopter at sinabi ng piloto sa kanyang isip, sa wakas nahanap din kita. Tumalon si Seyaong sa itaas, kaya sinamantala ng piloto ang pagkakataong tumawag, "Hoy Tak Seyaong! Umalis ka na rito, magpapaputok sila ng puting phosphorus munitions." Kaya agad siyang lumingon at tinitigan ang piloto. Ngunit bigla siyang makarinig ng malalakas na tunog sa hindi kalayuan, habang ang mga artillery ng grupong Aegis na inilabas mula sa bariles. Nagmadali sila patungo kay Seyaong, partikular sa buong lugar sa ibaba ng kanyang mga paa, at habang nasa himpapawid ay naging mas madaling target kaysa dati. Mabilis na natuklasan ng mga mata ni Seyaong ang mga bagay na yon, kaya nanlaki ang kanyang mata dahil sa nakita. Nababalat sa panlabas na metal na shell na nagpapakita ng isang itim na interior na natatakpan ng mga pulang spike. Mula doon, hindi ito sumabog ngunit naglabas ng isang serye ng mga sinag ng parehong kulay, ang ilan ay hubog, ang ilan ay tuwid, ang pagbaril sa mga target sa ibaba. Natakot si Han Jae-hyun kaya pumikit siya ng mariin at sumigaw ng malakas habang si Seyaong
ay nakadilat ang kanyang mga mata at nakatingin sa mga bagay na nasa harap niya. Gamit ang kanyang espada, pinapaikot niya ito ng napakabilis para gumawa ng isang panangga. Sa di inaasahan na daplisan ang kanyang braso. Kaya agad itong nagliyab. Kaya mas lalo pa niyang binilisan ang pagpapaikot ng kanyang espada sa kanyang harapan, ngunit tinatamaan pa rin siya. At halos nasusunog na ang ibang party ng kanyang katawan. Pati ang kanyang hita ay tinamaan ng puting phosphorus munition. Kaya agad din itong nagliyab. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Seyaong ang matinding sakit na kumakalat sa kanyang balat. Kaya lalong naggangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Lalong kinabahan si Han Jae-han nang mawalan siya ng kontrol sa helicopter at nang pabagsak na ito sa lupa, ay sumigaw siya ng malakas. Na agad naman napansin ni Seyaong, kaya agad niya itong tiningnan at nakita niya ang pabagsak na helicopter. Kaya napapakagat na lang siya sa kanyang mga ngipin. Na kahit nahihirapan ay kailangan niyang makahanap ng mas mahusay na solusyon. Desperadong inaalog ang manibela sa kanyang kamay, inisip ni Jae-hon kung natunaw ba ang makina. Kaya napapamura na lang siya sa kanyang sarili, at pagkatapos ay kanyang napagtanto na wala na siyang magagawa, ganito na lang ba magtatapos ang lahat. Kaya ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata. At makikita ang helicopter na mabilis na bumubulosok pababa. At habang siya ay nakapikit, bigla siyang nagtaka. Dahil wala siyang naramdaman na kakaiba. Na para bang huminto ang helicopter na sinasakyan niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niyang nakahawak pa rin siya sa manibela. Pagtingin niya sa labas, nakita niya ang nagkalat na apoy sa kalsada at iniisip niyang buhay pa siya. Ngunit siya ay nagtaka kung ano nangyari, bakit buhay pa siya hanggang ngayon. Kaya tumingin siya sa kanan. Makikita ang isang paa na nasusunog habang nakabaon ito sa lupa, malamang ito ay sinalo ni Seyaong bago pa man ito bumagsak. At nakita niya si Seyaong na buhat-buhat ang helicopter, habang ang buong katawan nito ay nilamon na ng apoy. Bigla siyang nataranta kaya sumigaw siya ng malakas at tinatawag ang pangalan ni Seyaong. Ngunit hindi ito sumagot. Nagdurusa pa rin siya sa ilalim ng puting phosphorus munitions na sumunog sa kanyang katawan. At maraming mga phosphorus bullet na lumilipad muli, sa tuwing malapit na sila sa target, sasabog sila ng mga pulang linya at napagtanto din ni Seyaong na malapit nang masunog ang kanyang katawan. At pati ang lungsod sa ibaba ay nilamon na ng mga pulang linya at itim na usok na tumataas mula sa kalsada. Tiniis ni Jae-hon ang matinding pagyanig habang nakaupo sa helicopter at narinig kung gaano karaming tao ang sumisigaw sa sakit habang sila ay nasusunog. Habang si Seyaong ay pilit nilalabanan ang matinding init na sumusunog sa kanyang katawan. Nakita at narinig ni Seyaong ang lahat. Ano ang nangyayari sa kalye? Ilang tao ang nahihirapan sa apoy. Dahil wala silang matigas na balat na tulad niya, ilang minuto lang ay halos matupok na ng apoy ang kanilang katawan, higit sa 100 tao ang gumugulong-gulong sa dagat ng apoy na walang paraan upang makatakas. Ang mga pag-iyak para sa tulong na puno ng pagdurusa at sakit ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanilang paligid. Sa sobrang galit na kanyang nadarama ay napapakagat na lang siya sa kanyang mga ngipin. Kaya binaluktot niya ang kanyang mga braso habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at itinapon ang buong helicopter palayo. Ang helicopter ay hindi sumabog, ngunit dumulas lamang ng ilang dosenang metro pagkatapos ay ganap na huminto. Ngunit ang piloto ay nakaupo pa rin sa loob, takot na takot habang nakataas ang dalawa niyang kamay na ginamit pangharang sa maaring pwedeng mangyayari. Lumingon siya at nakita niya na ang buong kalye mula sa mga gusali hanggang sa mga puno hanggang sa mga taong nasusunog. Kaya, ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay parang impyerno at ang malaking tao na iyon ay gumagawa ng bawat pagod at kahabag-habag na hakbang upang labanan ang sakit sa kanyang balat. Sumigaw si Han Jae-hon ng napakalakas at tinawag ang pangalan ni Seyaong, sinabihan siyang mabilis na tumakbo palabas dito. Agad niyang inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga binti upang makatakbo ng mabilis. Habang nasusunog ang kanyang damit at nagmamadaling lumabas doon. Nang malapit na siyang makaalis mula sa nasusunog na kalsada, ay narinig niya ang sobrang pamilyar ngunit desperadong boses ng isang tao na tumatawag sa kanya, nagpreno siya at ibinalik ang tingin sa direksyon na pinanggalingan niya kanina. Hindi maintindihan ni Han Jae-hon kung bakit siya huminto at patuloy na nakatitig sa direksyong iyon. Ang nalilitong mga mata ni Seyaong ay hindi nagbigay ng sagot sa piloto.
Dahil sa ilang mahimalang paraan, narinig niya ang mga boses ng kanyang mga magulang na tumatawag kay Seyaong sa mismong dagat ng apoy na iyon. Ang kanyang malaking mukha ay biglang bumalik sa boses ng isang middle school na bata. Humihingal na tumatawag. Nanay, tatay, sa harap ng kanyang mga mata ay ang imahe ng kanyang mga magulang na nagsusunog ng sarili upang humingi ng hustisya para sa kanilang anak. Sa gitna ng dagat ng apoy may mga taong nasusunog din sa malapit. Ibinuka niya ang kanyang bibig nang walang sinasabi. Pagkatapos ay tumulo ang mga luha bilang pagbati, nalulubog sa sakit. Pinaigting ni Seyaong ang kanyang buong katawan. Umuungal ng isang napakalakas na puno ng sakit. Hinayaan niyang lamunin ng apoy ang buo niyang katawan. Na umabot na sa kanyang mukha kaya napapasigaw na lang siya ng malakas. Hanggang sa puntong hindi niya na makayanan, kaya ipinikit niya na lang ang kanyang mga mata. Dito makikita natin ang airspace sa ibabaw ng Myeongdong na nakunan ng mga camera crew. Labis na nataranta ang mukha ng reporter nang ipaalam niya sa lahat na ang armas na naging sanhi ng eksenang ito ay nakumpirmang puting phosphorus munitions. Marami ang nag-aalala tungkol sa posibleng sukat ng pinsala, kaya una sa lahat, alamin natin ng higit pa tungkol sa eksaktong katangian ng armas na ito. Iniyuko niya ang kanyang ulo upang batiin ang taong nasa harap niya. Na tinawag na Professor Kim, upang mas malinaw na malaman kung ano ang puting phosphorus. Ang unang tanong ay kung anong uri ng sandatang ito na tinatawag na white phosphorus munitions. Ayon kay Professor Kim, ang puting phosphorus ay lubos na nagbabagang sandata. Ito ang pinakakakilakilabot na sandata na maaaring sumunog, hindi lang sa balat ng tao pati na rin ang mga pangunahing organo at buto sa katawan sa loob lamang ng ilang minuto. Bilang karagdagan, ito ay isang kemikal na sandata na gumagawa ng nakakalason na gas na maaaring humantong sa agarang kamatayan sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa respiratory tract. Maaari silang makagawa ng nakamamatay na nakakalason na gas. Ang kanilang paggamit ay ipinagbawal ng Geneva Protocol. Napailing si Professor Kim. Hindi ko alam kung sino ang gumagamit ng mga bala na ito, ngunit ang katotohanan na ginamit nila ang mga ito ay nangangahulugan na sila ay tunay na isang kakilakilabot na tao. Ang reporter ay tila may parehong opinyon, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon sa kanya, at pagkatapos ay sinabi sa lahat ang balita. Ang ilang mga mamamayan na bigo sa paglikas sa lungsod ay kasalukuyang nananatili sa hangganan. Ayon sa mga ulat mula sa mga mamamayang ito, ang mga pag-atake ng white phosphorus ay nagpapatuloy ng mahigit 10 minuto na nagtatarget sa buong lugar ng Myeongdong. Kaya bigla siyang nalungkot nang iulat niya ang balitang, sinabi nila na daan-daang mga bangkay ang nasunog sa crossfire. Ayon din sa source na ito, ang mga ulat ay higit pang nagsasaad na si Tak Seyaong ay hindi rin nakaligtas sa mga pag-atake. Siya rin ay bumagsak habang sinusubukang tumakas sa apoy. Bagamat malinaw na ang mga pag-atake ng puting phosphorus ay ang target si Tak Seyaong, ang tanong ay nananatili pa rin tungkol sa panahon na ito ay ang gobyerno o ang militar na gumawa ng desisyon na ilunsad ang mga armas. Tila hindi kapanipaniwala ang akusasyon na sinadyang patayin ni Tak Seyaong ang mga residente ng lungsod gamit ang puting phosphorus. Patuloy na itinatanggi ng gobyerno ang pagkakaroon ng anumang koneksyon sa mga pagbomba. Ang mga puting phosphorus munitions ay kumitil sa buhay ng daan-daang mga biktima, ngunit ang isa sa likod ng mga pag-atake ay hindi pa nahahanap. At gayunpaman, hindi mahalaga kung sino ang nag-utos na magpaputok ng mga bala. Dahil nagsimulang sisihin ng mga tao ang kawalan ng kakayahan ng gobyerno. At madaming mga tao ang nagluluksa para sa mga namatay dahil sa mga pag-atake ng puting phosphorus, at ang opinyon ng publiko ay nagsimula na ring lumitaw na ang gobyerno at mga ahensya ng militar ay dapat limitahan ang kanilang mga aksyon. Maging ang malawakang paniniwala na si Tak ang may pananagutan sa lahat ng pinsala at pagkamatay na nangyari. Ngayon ay inaangkin ng publiko na ang kawalan ng pansin ng gobyerno at walang kakayahan ang dahilan. Makalipas ang isang linggo, bagamat wala ng puting phosphorus fire, ang mga gusali ng Myeongdong ay lubhang napinsala at isang linggo nang hindi ipinakita ni Tak ang kanyang sarili. Sa muling pagkuha ng kabisera bilang ang kanilang bagong slogan. Ang gobyerno ay nag-broadcast ng mga tropa habang sila ay sumulong sa Seoul. Gayunpaman ang mga tao sa Korea. Patuloy na binabastos ang kanilang gobyerno at militar. Para sa pagsulong sa Seoul pagkatapos lamang mawala si Tak, at sa loob ng ilang araw ay patuloy na nag-uulat ang media ng hindi mabilang na mga teorya tungkol sa kinaroroonan ni Tak. May mga chismis na ang kanyang katawan ay natunaw ng phosphorus fire at hindi na matagpuan.
Mayroon ding mga tao na nagsabing siya ay malubhang nasugatan at kinuha upang gamutin sa isang lugar. Mayroon ding mga pinakabagong tsismis na si Tak Seyaong ay ganap na nawala at hindi na muling lilitaw. Pagkatapos makikita si Han Jae-hyun na ngumunguya ng pagkain. Bumuntong hininga ng malalim. Lumitaw si Maruchi sa likod ng pinto at nagtanong, parang nag-i-enjoy ka sa merinda mo, di ba? Ngumiti siya at sinabing sa palagay ko ang lahat ng army ay sanay sa ganyang pagkain. Na kanyang ikinainis. Dahil mag-isang linggo na puro biskit lang ang kanyang kinakain. Kaya tumalikod siya at bumulong, ito ang kailangan natin lahat ang kumain. Napatingin lang siya sa malaking lalaki na yon. Na nakaupo at nagtaka, natatandaan ko pa lahat, bakit kami iniligtas ng lalaking ito? Bakit? Tanong niya sa kanyang isipan. Pagkatapos naalala ni Han Jae-hyun ang panahong iyon nang tumayo siya na nalilito sa harap ni Tak Seyaong na nilalamon na ng apoy ang buong katawan. Hindi alam kung ano ang gagawin para iligtas si Seyaong. Bigla niyang nakita si Maruchi na papalapit sa kanya, hawak ang espada ni Seyaong. Nakasimangot at nakatingin sa piloto na nagtataka ang tingin. Iniisip na ang taong ito ay isang halimaw din tulad ni Seyaong. Sa isang tingin, natakot si Jae-hyun, bigla siyang namutla at napaatras. Ngunit tumingin lamang si Maruchi sa nasusunog na katawan ni Seyaong. Tinitigan niya ito ng maigi, sa loob lang ng ilang segundo, nang walang sabi-sabi, iwinasiwas niya ang kanyang binti na para bang gusto niyang patayin ito. Ngunit sa hindi inaasahan biglang may sumabog sa ibaba at nagkalat ang apoy paitaas mula sa kinaroroonan ni Seyaong. Di nagtagal na wala ang apoy sa katawan ni Seyaong at naiwan ang hubad na katawan niya na halos mapatay. Nagulat si Jae-hyun nang makita niya ang eksenang iyon. Sa isang sipa lang, naapulan niya ang apoy. Ang balat ni Seyaong ay kasalukuyang puno ng malalim na paso, ngunit tila hindi pa siya patay. Ipinahid ni Maruchi ang isang kamay sa kanyang dibdib, pagkatapos ay madaling dinala ang malaking katawan sa kanyang balikat. At tumingin siya sa piloto, malamig na sabi ni Maruchi, kung ayaw mong mamatay, sundan mo ako. Sa oras na yon, walang ibang pagpipilian si Han Jae-hyun, kaya agad na sumang-ayon kahit kinakabahan. Maraming katanungan ang tumatakbo sa kanyang isipan, bakit niya ginawa to? Ano ang nasa isip niya? Habang pinapaikot ni Maruchi ang kanyang upuan, si Han Jae-hyun ay seryosong nakatitig sa kanya. Sabay tingin sa pintuan at sinasabi niya sa kanyang isipan. Tak, naiintindihan mo ba kung bakit niya ginagawa to? At makikita ang pintuan kung saan nagpapagaling si Tak Seyaong.